Creator of us all, through His appointed Son, His dwelling place here on earth, the King of the new creation, His kingdom nation, His new Jerusalem, His new heaven, His new earth, His temple, His audible voice, our beloved Pastor, the appointed Son of God, Pastor Apollo C. Quiboloy. This is a day of jubilation, a day of rejoicing and celebration, for that time has come. The glorification of the appointed Son of God is here. This kingdom nation which the world has persecuted shall continue to rise, shall continue to shine, and nothing can stop its spiritual conquest. Nothing can stand against the kingdom of God, for it's not made with human hands, but is a kingdom that Almighty Father, through His appointed Son, has established. Today, as we stand before the Father's throne of righteousness, we are so blessed because our worship is accepted. Our worship is honored because through His appointed Son, we have been made His new people who have entered into the new covenant, now living not according to the will of the flesh, but according to the will of the Almighty Father in heaven. That's why we thank the Almighty Father, our Lord Jesus Christ, through His appointed Son, for His mercy, for His compassion, for He said in His words, He will give mercy to whomsoever He will. He will give compassion to whomsoever He will. That's why nagtatlaas kabuntagon mga igsoon, yung life thanksgiving and worship presentation, dahil gunado siya. Tungod kung iyang mga saan, nahimo ng katumanan sa atong mga kinabuhi. Ang iyang saan sa itong langit, kung ang katahom niini, pinaagi sa iyang hinihot kana, ato nang naangkot. Purihin natin siya, ibigay natin ang tiyak at mataas na papuri sa kanyang pangalan, mahigit sa lahat ng mga pangalan. Hallelujah! Isugin lang ako, mahitungo sa usa ka syudad nga Bulawan, diin ang mga diamante nagdan-an sa mata puntahan. Pagkamaan nindot sud-ungo ang maong dapi, diin ang mga anak magpuyo hangtod sa kanturan. Ni anang yuta nga walay kasubo, palibot sa
Jesus Christ, the Creator of us all, and through your appointed Son, whom you have chosen as the dwelling place on earth, Pastor Apollo Sigibuloy, we thank you for all the things that you have done for all of us. With grateful hearts, we come before your holy presence to offer you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. Thank you for your boundless love, goodness, faithfulness, and mercy in sending your appointed Son to us, who is the Ark of the Covenant in these last days, our guide, our example, and the only way that leads us back to you. As we honor the Son, we honor the Father who sent Him. Almighty Father, thank you for calling us out of darkness into your marvelous light, and for delivering us from the serpent seed. By your mercy, you have chosen us to become your sons and daughters, your holy nation and your kingdom nation. We are forever grateful for the privilege of bearing your holy name and living under your perfect will. Thank you for leading us through your appointed Son toward the third level of spiritual growth, the Son placement, the spiritual adoption of faithful sons and daughters. Continue to perfect our obedience, remove every trace of self-will, and make us worthy to have our names written in the Lamb's Book of Life. And may we faithfully follow the example of your appointed Son in complete surrender to your perfect will. Thank you, Almighty Father, for the fresh manna of revelation you have continually given through your appointed Son. Strengthen every son and daughter to remain faithful, united and steadfast through every trial. Give us focus on our calling as you prepare us to inherit your kingdom and the promise of the seventh heaven. Almighty Father, we rejoice in the blessed hope before us. We eagerly await the fulfillment of your promises as the glory of your appointed Son is fully revealed, and those whose spirits have been made perfect through obedience are transformed according to your mighty power. Prepare us to be found faithful until the very end. And even as the world is filled with confusion, violence, fear, and uncertainty, we thank you because your kingdom nation stands firm, unshaken, united, and victorious under the leadership of your appointed Son. Continue to preserve your people as one family, prospering together, serving together, loving one another, and moving forward in perfect unity with your will. And may our lives become living testimonies that your kingdom is the only true hope for humanity today. And may many more souls come to know the truth through the life of your appointed Son. And as we continue in our thanksgiving and worship presentation, may you continue to pour upon us all today your abundant, bountiful provision. By faith, we will receive the healing of our bodies, financial breakthrough, and most of all, spiritual enlightenment and salvation. And with all of this, I give back all the glory, honor, praise, and thanksgiving to the name of our Almighty Father, our Lord Jesus Christ, the Creator of us all, through your appointed Son, whom you have chosen as a dwelling place on earth, Pastor Apollo Sigibuloy, we pray. Amen and amen. Praise the Father. Let us continue to glorify and worship the Almighty Father, my brothers and sisters, by the reading of His holy words in Psalms chapter 24. We will be reading this in a responsive manner. I the first, you the next, to the last verse, which we will be reading all together. If you are already in Psalm chapter 24, say Hallelujah! Hallelujah! Praise the Father. Psalm chapter 24. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? He shall receive the blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. The
Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Altogether, who is the King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Praise the Father. Indeed, my brothers and sisters, we are enormously blessed because the Almighty Father now reigns as the King of kings and the Lord of lords through His appointed Son, Pastor Apollo C. Kibuloy. Siya na nga mga kapatid, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya mga kapatid, let us continue to celebrate this great victory as the Kingdom Singers will offer these original ACQ Kingdom music. Sigaw sa katagumpayan! Na 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 na. Di na ako matatapon, kailan ay di mapapagod sa pagpupuri at sa aking paglilingkod. Walang anumang bagay ang sa aking makapaghiwalay sa iyong pag-ibig at salita. Ako'y laging mananagumpay. Dakila ang Jesucristo, ako'y aamin para sa'yo. Magpupuri sa sayaw, magbubudi sa presensya mo, sa pamamagitan ng iyong anak na hinirang. Maghari ka magpakailanman. Di na ako matatapon, kailan ay di mapapagod sa pagpupuri at sa ating paglilingkod. Walang anumang bagay ang sa aking makapaghihiwalay sa iyong pag-ibig at salita. Ako'y laging mananagumpay. At tila ang Jesucristo, ako'y aawit para sa'yo. Magpupuri sa sayaw, magbubudi sa presensya mo, sa pamamagitan ng iyong anak na hinirang. Maghari ka magpakailanman. Maghari ka magpakailanman. Maghari ka One more hand clap offering. Before you take your seats, turn to the person beside you and say with a smile, see you in the seventh heaven. Praise the Father. Woo! The Father's name forever. Hallelujah, hallelujah. Let us give the Almighty Father a big hand clap offering, my brothers and sisters, with a victory shout. Praise the Father. Turn to your neighbor and say, we are finally home. We are the Father's home here on earth, and the Father Almighty has found a dwelling place, His appointed Son, our beloved Pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. And in these last days, we thank the Almighty Father, for it is now fulfilled. We are living in the day of the Lord. These are the end times, and the world is in crisis. We have seen how the weather is extreme. There is super El Nino. There's global warming, the ocean, and there is extreme heat all over the world. Volcanoes, floods, cyclones, and earthquakes. And number 2, financial. Because of the geopolitics and conflicts affecting financial markets and global economies. However, we thank the Almighty Father, for here in the Father's Kingdom Nation, there is no crisis. Amen. Amen. Praise the Father. Here in the Father's Kingdom Nation, we have seen that there's peace and there's safety and there is salvation. And we thank the Father as we move on in our day year 41. The Father Almighty, through His appointed Son, has declared this is a time of prosperity, divine impartations, and spiritual
divine impartations. And as we divinely follow the Father's perfect will here in the Father's kingdom nation, let us always thank the Father because we know He has promises that are faithful and true. In Deuteronomy chapter 28, verses 1 to 14, Malachi 3, 8 to 10, and Luke 6, 38. And as faithful sons and daughters of Almighty Father, let us continue to follow the financial revolution because as we do, it will bring positive transformation and radical change. From struggle, there will be success, and from poverty to prosperity, and from debt to surplus and superabundance. Who wants to receive abundant blessings from the Almighty Father? Amen. And those joining all over the world, let us continue to faithfully follow the Father's perfect will with love as we give our tithes and offering. Praise the Father. Nagsubok ka ba sa kapit mo sa kinabuhi? Gihagit sa mga kalistanan o pasakit. At ayaw ka walang paglaom, ayaw ka balatan. Kaysa tunga sa kanip-ngip, ang kahayag mo pating aura. Ngayon sa imong kawalatong, anong malinga iyang pulong? Hinumdumi kanunay iyang mga pagtutlo. Kayang magbugas o nihit kayo ng maaning. Aba nang magbugas sa kadagaya sa ang balik ni ini. Pagpanghatag nga at tunay kalipat, halat nga makapahimuon sa atong langit nung amahan. Buhat at dili tungod sa tumukuganti, sama sa iyang dinihog nga anak, ang sumbanan sa pagkamangkihatagon. Usa kong ikaw muhatag, itunol gikan sa kinauyukan sa kasing-kasing. At tanang malipayon sa paghatag, kung balakpak at pinakamusik ni palakpak, hatag tagdikan sa pinauyukan sa atong kasing-kasing, pinakailalong dito sa tibuok natong kasing-kasing. Amen? Busa, kita ginapalambo sa amahan, walay makapugong sa panalangin nga ginabubo sa amahan sa tanan niya mga anak diri sa nasudlong gingharian. Amen? Makahimo na sa paglingkod ang tanan. We are indeed so thankful to the Almighty Father for all the revelations that we have received that has been given to us through His appointed Son. And as sons and daughters, we have already left everything. We have left what the world can offer, because no matter how successful the world may give you, whatever success or material things, it can never compare to what the Father has given us when we completely surrender our hearts, our will to the Almighty Father's will. Kaya bilang mga anak ng ating dakilang Ama, binibigay natin ang lahat. Amen? Amen, Bob? Nabibigay na ba natin ang lahat para sa ating dakilang Ama? Amen. Because we are now the people called by His name, and we lay it all down to Him. We surrender everything and we follow His perfect will. So as we prepare our hearts to once again receive the fresh manna of revelations today, let us continue to meditate on the Father's great love as we listen to these songs. Praise the Father. Panayin na itong daig ng amahan, praise the Father. His wealth was great, his possessions were many, but he couldn't let go of those things easily. He was called to a greater prize, but sorrow filled his heart and dimmed his eyes. For where your treasure lies, there your heart will be. One thing you lack, one
treasures in heaven forever stay. Hallelujah. Sa mamusap pa atong palakpakan ug atong halad ang pinakamataas ang pagpasalamat ug pagpasiduhog sa atong langit nga Amahan, ang Father, our Lord Jesus Christ. Pinagos siyang itulong anak. Bulahan tang nagsuon tungod kay dinhi nga kita gitawag nga mga anak sa atong langit ng Amahan. Dinhi sa dapit niyang gipili. And we are the worshipers that the Father is seeking after that will worship Him in spirit and in truth. Ang plano sa Amahan, sukad sa sinugdan, kita ang nahimong katumanan. Tungod kay kita ang nahimong bunga siyang gitudlo nga anak, siyang pagwali sa tinuod nga kamatuoran. Sa bulahan ta maigsuon. We are indeed so thankful that the Father's plan has been fulfilled in our midst. And we are so thankful because everything has been fulfilled because He has given us His appointed Son who has guided us. And from one life, from one seed, now the Father has one strong kingdom nation of sons and daughters, loyal, faithful only, in obedience to His perfect will. And our sons and daughters, let us all pray the prayer of fulfillment, confession, and affirmation of sons and daughters. Our Father, praise the name of the Almighty Father. Now for the seal of God, the seal of salvation. Amen. Hallelujah. Praise the holy name of the Almighty Father. Indeed, once again, we are blessed because we will dine with the King because He has prepared the fat things for us. Because these are the words that have been tried in the fire, and these are the words that will cleanse us, and these are the words that will usher us to the seventh heaven together with the Son. And we are indeed blessed because we have our beloved pastor with us today and always. He is just an ordinary man like us, but he was called, he was chosen, he was anointed, and appointed to become the Son of God in these last days, that all men should honor the Son, even as we honor the Father that sent Him, to feed us with the fresh manna of revelations, and to bestow His blessing upon each and every one of us. Sons and daughters of the Father all over the world, make way for the appointed Son of God, the King of the Father's new creation, His new heaven, His new earth, His temple, His audible voice, the one who holds the key to the seventh heaven, the judge of the living, the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except they go through the Son, whom He has chosen to be His temple here on earth. Our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy.
Hallelujah. Nalay ko na imong ngalan na mahal sa walay katapusan. Blessed be your name, Almighty Father, in the midst of your people. We love you, Almighty Father. Hallelujah. We give you the praise and the glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your name, praise your name. Kitang tanan sa makusganon magpasalamat o atong ihalat kining adlaw o kining TWP nining mga tapna karon. Kitang tanan. Praise the name of the Father Almighty. Praise the Father. Let's give the Father one big hand clap offering. Shake the hands of those around you and say, the Father's blessings be upon all of you. Praise the Father. Let's read from the Word of God. Din sa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. If you have your Bibles with you, please open them up with me in Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Sinasabi dito ng Matthew 6, 25 to 34. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. May the Lord add more blessing to the reading of His Word. You may be seated. Praise God. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tinawag tayo ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng isang abundant life. The Lord called us so we could have this abundant life that He promised those that will accept and follow Him. He said, the devil came forth, or the enemy came forth, but
to steal, to kill, and to destroy. But the Son of Man came so that He might give you life, life more abundantly. Ang Panginoon, mga kapatid, ay nagtatanim ng mga salita ng Diyos para sa ating buhay at puso upang tayo ay magkaroon ng mga lahat ng uri ng pagpapala. Alam ba ninyo, gusto ng Panginoon na tayong lahat ay pagpapalain? Sinabi niya na tayong lahat ay kailangan tumanggap ng pagpapala na Kanyang ipinangako. Kaya, merong isang talinghaga o isang parable ng Panginoon dito sa Matthew chapter 13. Sinabi niya rito ang patungkol sa isang tagahasik ng binhi o isang taong naghahasik ng binhi. Sinabi niya rito sa magpapasimula sa verse 3, "And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But other fell into good ground, and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear." Itong talinghagang ito ay binigay niya sa mga taong nakikinig sa kanya. Hindi naunawaan ng mga apostoles kung anong talinghagang ito. Kaya sinabi ng Panginoon, "Kayo rin ba hindi nakakaunawa sa mga talinghagang ito?" Katulad ng mga tao, sabi niya at pinatigas ang kanilang mga puso upang hindi nila maunawaan ang mga bagay na aking sinasabi. Sinabi niya sa kanila, "Ngunit mapalad ang inyong mga mata, sapagkat ito nangagkakakita, at mapalad ang inyong mga tainga, sapagkat ito ay nakakarinig." Sinasabi niya, napakarami ng mga taong matutuwid na gustong tingnan ang mga bagay na inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. At mapakinggan ang mga bagay na inyong pinakikinggan, ngunit hindi nila napakinggan. Pagkatapos sinabi ng Panginoon ang interpretation ng parable of the sower sa kanila upang lalo nilang maunawaan. "Hear ye therefore the parable of the sower. When anyone heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside." And verse 20, "But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word of God, and anon with joy receiveth it. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. But he that receives seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it, and which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. Tingnan ninyo mga kapatid, naririto ang pangako ng Diyos na tayong lahat tatanggap ng mga salita ng Diyos ay makakapag-produce ng bunga. At ang bungang yan ay ang mga pagpapalang tatanggapin ng isang tao sa kanyang pakikinig sa mga salita ng Diyos. Sabi niya, 4 na klase ang lupa o 4 na klase ang puso ng tao na tatanggap ng mga salita ng Diyos. Sinasabi ng Panginoon, ang unang tumatanggap ng salita ng kaharian ng Diyos ay yung nakikinig ngunit hindi niya nauunawaan. Bakit hindi niya nauunawaan? Maring siya ay pumunta sa pagsamba kung saan inihahasik ang mga salita ng Diyos. Pagkatapos, iba ang kanyang motibo.
Iba ang kanyang pagpunta roon. Baka pumunta lang siya roon sapagkat pinilit siya ng kanyang kaibigan. O kaya medyo pinagbigyan lang niya ang kanyang kaibigan. O kaya pumunta siya roon sapagkat ibig lang niya makita ang kagwapo ng pastor. Iba ang kanyang motibo. O kaya pumunta siya roon sapagkat marahil nag-uusyoso lang sapagkat marami siyang narinig patungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi talaga ang pakay niya makinig ng salita ng Diyos. Iba ang kanyang pakay. Iba ang kanyang motibo. Kaya nahasikan nga ng mga salita ng Diyos ang kanyang puso. Ngunit paglabas niya, mga kapatid, yun ay ninakaw ng demonyo sa kanyang puso. Parang hindi din siya nakapakinig ng salita ng Diyos. Parang hindi rin siya pumasok sa simbahan at tumanggap ng mga salitang yan. Yan ang lupang nasa tabi ng daan na palaging dinadaanan ng mga tao. Iba-iba, mga kapatid, ang nasa sa kanya, kaya matigas ang kanyang puso. Ayaw niya ng mga salita ng Diyos, kahit nahasikan siya, ngunit hindi tinatanggap ng kanyang puso ang mga salitang yon. Sinabi rin ng Panginoon, meron ding mga binhi na nahulog doon sa mga maraming batong lupa. Nakakita na ba kayo ng lupang maraming bato, mga kapatid? Pagka kuminsan nag-aararo tayo, napakaraming mga batong nakikita natin at nadadaanan ng araro natin, pagkatapos nabubungkal yon, at pagka nagtatanim tayo at nahahasik sa mga dakong yon, anong nangyayari? Mga kapatid, ito ang nakakapakinig ng mga salita ng Diyos, pagkatapos may kagalakang tumatanggap ng kanyang salita. Hallelujah. May kagalakan, tatanggap ng kanyang banal na salita at sasabihin, ang sarap ng mga pananalitang yan ng salita ng Diyos. Ang ganda pala ng inyong paglilingkod dito. Praise God, ang ganda pala ng inyong katedral. Si pastor talagang napakagandang mangaral. Yan, mga kapatid, ang tumatanggap na may kagalakan. Ngunit wala palang kalaliman. Eto, iba rin ang motibo nito. Walang kalaliman ang kaniyang paglilingkod sa Panginoon. Wala, hindi malalim. Hindi talaga kaligtasan ang kanyang pakay din. Siguro, mga kapatid, pinagbalat kayo lamang niya yung pagtatanggap ng salita ng Diyos, ngunit meron din siyang ibang pakay o ibang motibo sa kanyang buhay. Kaya anong sinasabi ng mga salita ng Diyos? Sapagkat hindi malalim ang kanyang mga ugat, mga kapatid, nagpapatuloy siya ng sandaling panahon. Ngunit pagdating ng mga kahirapan at pagdating ng mga pag-uusig at pagdating ng mga trials na darating sa kanyang buhay, nang dahil sa salita ng Diyos, siya ay natitisod na. Yon ang tumanggap, ngunit walang kalaliman. Kaya magpakalalim tayo. Paano ka magpapakalalim sa mga salita ng Diyos? Pagka pumunta ka rito, ang pakay mo, mga kapatid, talagang kaligtasan. Sapagkat pagkakaligtasan ng pakay mo, anuman ang tribulation o trials dumating sa buhay mo, ikaw ay mananatili. Kaya, yon ang dalawang klase na, no? Kandidatong puputulin yon, kandidatong kahit nakakapakinig, tumatanggap ng salita ng Diyos, wala pa rin siguro ang kanilang paglilingkod sa harap ng ating Panginoon. Pagkatapos, mga kapatid, ang pangatlo naman ay yung tumanggap ng mga salita ng Diyos na nasa sa mga dawag. Nakakita na ba kayo ng lupang napakarami ng tinik? Yung tinatawag sa Bisayang sampinit, sa Tagalog naman mga dawag at mga katinikan. Yung mga damong tumutubo sa lupang yan ay puro matinik na damo. At doon nahulog ang binhi ng mga salita ng Diyos. Sino, mga kapatid, ang pusong ito? Ito ay yung pusong napakarami ng mga worry, napakarami ng kabalaka, napakarami ng kanilang pag-aalala na walang kabuluhan naman, sapagkat palaging nag-aalala sa kanyang buhay.
palaging nagkukunot noo at sinasabing, ano kaya ang kakainin ko? Ano kaya ang iuulam ko? Ano kaya ang ibabaro ko? Ano kaya? Paano kaya? Ano kaya? Paano kaya? Eto mga kapatid, ang tumanggap ng salita ng Diyos, busy naman ang pag-iisip ng kanyang negosyo. Kaya ang anong sabi ng Panginoon, when this kind of soil receive the seed, this is the soil that's among the thorns, this is the one that hears the word of God, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he become unfruitful. Masyado siyang busy sa kanyang negosyo. Wala siyang panahon sa Panginoon. Pagkatapos na siya tumanggap ng salita ng Diyos, nabaptize nga siya. Ngunit sa araw ng linggo, hindi mo na siya makikita, marahil nakita mo ng 2 beses. Ngunit pagkatapos 3 beses, pinuntahan mo lang sinasabi niya, hindi mo na ako makakapag-service ngayon, Pastor, kasi marami akong ini-entertain na mga importanteng tao. Sila ay magpapa-counsel sa akin ngayon dahil malaki yung perang makukuha ko sa kanila. Sinakal din ang salita ng Diyos, hindi nagkaroon ng bunga, naging unfruitful din ang klaseng lupang ito. So itong 3 klaseng lupang ito, hindi ito mananatili. Kahit tumanggap sila ng mga salita ng Diyos, marahil nagpabaptize, dahil tumanggap, nagpabaptize, ngunit hindi mananatili. Sapagkat yung una, matigas ang puso, mga kapatid, hindi niya pakay ang kaligtasan. Yun naman pangalawa, marahil tinanggap niya ang salita ng Diyos, ngunit meron din siyang ibang pakay sa kanyang buhay. Yun naman pangatlo, tumanggap ng salita ng Diyos, ngunit ang pandaraya ng sanlibutan ito, ang siya ring sumakal sa mga salita ng Diyos. Hindi rin siya nagkaroon ng bunga. Marahil ang kasalanan ng sanlibutan ito, marahil ang ano pang mga bagay sanlibutan, ang siyang sumasakal sa kanya. Kaya ang resulta, wala ring bunga kahit tumanggap ng mga salita ng Diyos. Ngunit sinasabi ng Panginoon dito, yung pang-apat na uri ng klaseng lupa, ito sabi niya ay ang mabuting lupa na tumanggap ng mga binhi ng salita ng Diyos. Ito yung nakikinig sa mga salita ng Diyos, nauunawaan niya. Nauunawaan ba ninyo yung salita ng Diyos? Bakit ako nangangaral? Ako'y nangangaral upang kayo ay makatanggap ng inyong kaligtasan. Hallelujah! Kung nauunawaan ninyo ang aking pangangaral, mga kapatid, talagang mamahalin ninyo ang mga ngaral na ito, sapagkat ang pangangaral ko ay para sa kaligtasan ng inyong kaluluwa. Pinangangaral ko ang pag-ibig ng Panginoon, sapagkat mahal niya ang inyong kaluluwa. Kaya pag pumunta kayo rito, sincero ang puso ninyo, ang pakay ninyo ay talagang maligtas sa inyong mga kasalanan. Itong simbahang ito, talagang ito ay para sa inyo. Praise God! Mananatili kayo sapagkat ito nga ang pakay ng ating mga puso. Yan ang mabuting lupa na tumatanggap sa mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na yon ay para sa iyong kaligtasan. Hindi lamang para sa iyong kaligtasan, ngunit para pa rin sa iyong pagpapala na magkakaroon ka ng abundant life. Kaya nang tinanggap niya ng mabuting lupang ito, ang mabuting lupang ito hindi matigas. Amen. Ang mabuting lupang ito hindi matigas, hindi na pinipilit tumatanggap ng salita ng Diyos. Hindi na pinipiktik pa, mga kapatid, tumatanggap ng salita ng Diyos. Ang mabuting lupang ito, hindi mababaw. Hindi mababaw ang kanyang kaligayahan, sapagkat ang kanyang pakay ay malalim. Ano ang malalim na pakay niya? Kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Wala siyang ibang motibo sa pagpasok sa salita ng Diyos, kundi ang mga salita ng Diyos para sa kanyang kaligtasan. Hindi siya pumunta rito upang tingnan lang kung gaano kagwapo ang pastor. Hindi siya pumunta rito sapagkat manunood o mag-uusyoso lang. Hindi siya pumunta rito at pagkatapos tinitingnan palagi ang relot, sinasabi niyang 1 oras na, hindi pa natatapos sapagkat may business pa akong aasikasuhin. Hindi siya pumunta rito sa mga dahilang yan. Siya ay pumunta rito, nakinig ng mga salita ng Diyos sa dahilang gusto niyang makatanggap ng kaligtasan para sa kanyang kaluluwa. Yan ang malalim na lupa. Yan ang lupang walang dawag, walang tinik.
Yan ang lupang walang bato. Yan ang lupang hindi matigas. Yan ang lupang malambot at malalim. Tumanggap ng salita ng Diyos. Nauunawaan niya ang pakay ng pangangaral ng salita ng Diyos na ito pala'y sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Tinanggap niya, mga kapatid, hindi lamang espiritual ang pagpapalang natamo niya. Sinasabi ng Word of God, ito ang tumanggap ng salita ng Diyos, nauunawaan niya at siya ay nagkaroon ng napakaraming bunga. Mga kapatid, ang mga salita ng Diyos pala ay nagbibigay ng maraming pagpapala sa ating mga buhay pagka ito ay ating nauunawaan. Kaya para doon sa mga tumatanggap ng mga salitang ito, sinabi ng Panginoon, huwag na ninyong alalahanin pa kung ano ang inyong buhay. Totoo bang tayo hindi na nag-aalala sa ating buhay? Nag-aalala pa rin tayo. Ngunit anong sinasabi ng Panginoon dito? Why did the Lord say this? What was the purpose of the Lord when He said, therefore I say unto you, take no thought for your life? Are you really not taking thought for your life? Kung hindi pa kayo nag-aalala sa buhay ninyo, hindi na sana kayo magtatrabaho. Baka ito'y magiging alibay ng iba. At sasabihin, sinabi ng Panginoon, huwag mo nang alalahanin ang buhay mo. Kaya hindi na ako magtatrabaho. Mula bukas, matutulog na lang ako. Wala na akong aalalahanin pa. Yun bang ibig sabihin ng Panginoon? Baka kayong mga may katamaran, yan ang gagawin ninyong alibay bukas na hindi na kayo magtatrabaho. Hindi yan ang ibig sabihin ng Panginoon pagka sinabi niyang take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat and the body more than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Sabi niya, huwag na kayong mag-alala sa inyong buhay. Kung ano yung iinumin, kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong magiging baro. Sinabi niya, ang inyong buhay, hindi ba mas mahalaga yan kaysa pagkain? Ang inyong buhay, hindi ba mas mahalaga yan kaysa inyong ibabaro? Mas mahalaga ang buhay natin. Ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Huwag na kayong mag-alala. Ibig sabihin, kontento kayo kung ano ang nasa sa inyo. Do not worry. Huwag kayong mag-alala. Sinabi niya, take no thought, why are you taking thought for your raiment? Sa inyong ibabaro. Mga babae at mga anak ng lalaking mga anak ng Diyos. Sinabi niya, consider the lilies of the field. How they grow. They toil not, they spin not. And yet I say unto you that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Kahit si Solomon na pinakamayaman daw sa kanyang kalwalhatian, noong panahong siya ang pinakamayamang tao sa libutan, sabi niya, tingnan ninyo yung mga damo. Sabi niya, yung mga liryo sa kaparangan, yung lahat ay hindi nakapagbihis ng katulad ni Solomon. Mas pa sila. Ngunit sinasabi niya, ngayon, puputulin yan. Bukas, itatapon lang. Sinasabi ng Panginoon, siya ba ay ang mga liryo ba o yung mga damo ba ay mas higit pa sa inyo? Sinasabi niya, bukas, ngayon puputulin, bukas susunugin. Sabi niya, napakaliit ng inyong pananampalataya. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, huwag na kayong mag-alala, sasabihin, ano ang aking kakainin? Pagbangon mo sa umaga, kung ano ibinigay na pagkain ng Panginoon, kontento ka na. May lamang pandesal doon na binigay niya sa araw na ito para sa iyo, kontento ka. Praise God. Hallelujah. Kung gusto mo, may cake pa, hingin mo sa Panginoon. Pagkatapos mong hiningi, huwag ka nang mag-alala pa. What we shall eat, what we shall drink, wherewithal shall we be clothed. Take no thought for these things. Anong sinabi ng Panginoon? For after all these things do the Gentiles seek. Kaya nawawala yung bunga ng marami, sapagat ito ang kanilang inaalala sa kanilang mga buhay. Worry is an insult to God. When you begin to worry and you are a child of God, you are insulting the Lord. Para bang wala ng Panginoon sa buhay mo? Para nakatali na ang kanyang mga kamay. Wala nang magagawa ang Panginoon para sa iyo. Huwag kang mag-alala.
Mga igsoon, ayaw mo kabalaka sa inyong kinabuhi. Kontento lang mo unsa gihatag sa Dios. Unsa pay inyong gipangayo sa iya, pangayua apan ayaw pagkabalaka. Ano ang ibinibigay ng klaseng buhay ng Panginoon sa iyo ngayon? Maging kontento ka. Nang dahil sa discontentment, pagkatapos mga kapatid, iniwan ng kalooban ng Diyos, hindi na hiningi sa Kanya, ginawa na ng kanilang sariling lakas, marami ang nagjapayuki at napahamak sa Japan. Nang dahil sa discontentment, dahil gusto nila ng isang marangyang buhay, sabagat sila ay naiinggit sa kanilang mga kapitbahay, maraming napahamak na pumunta ng Kuwait. Pagkatapos ngayon, nagsibalikan sila, pagkatapos pinagre-rape lang doon ng kanilang mga amo. Mga kapatid, yan nagpapasimula ang napakaraming problema. Nang dahil sa discontentment, ngunit hindi naman hiningi sa Panginoon, nagkaroon ng worry, ang isang tao ay nagnakaw upang kanya lamang maging kalugod-lugod sa harap ng kanyang asawa. Napakarami ng problemang nangyayari because of discontentment and because they put God aside out of His will, out of the will of God ang ginawa nila. Pagkatapos hindi na nila hiningi pa sa Panginoon ang mga bagay na kanilang kinakailangan. Pagkatapos nahingin ninyo sa Panginoon ang mga bagay na gusto pa ninyo, do not worry. Let God do the work for you. But do not worry. Ano ang sitwasyon mo sa buhay ngayon? Kontento ka. Sabi ng Panginoon, don't worry about all of these things. Don't worry about material things. Don't worry about physical things. Don't worry about financial things. This is the essence of what the Lord is telling us. Because He said, the Father knoweth that you have need of all of these things even before you ask Him. Kahit bago mo pa hiningi ito, huwag ka nang mag-alala sapagkat alam na ng Diyos dati kung yan ang mga bagay na kinakailangan mo. Alam na niya kahit hindi mo pa sinabi sa Kanya. Kaya huwag mo nang pangunahan ng Diyos. Ang dapat ay ang pagnanasa mo ibigay sa Kanya at pagkatapos huwag mo nang alalahanin pa. Anong sinabi ng Panginoon na gawin natin? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Alam ninyo ang traditional interpretation nitong seek ye first the kingdom of God. Ganun pala ha? Ako pala ay maghahanap muna sa kaharian ng Diyos, pagkatapos ang lahat ng bagay na ito ay daragdag sa akin, pagkatapos naging selfish ang motive ng iba, pumasok sila sa paglilingkod. Sabi na, magpapabaptize ako, sapagkat yan ay uri ng pagpapasakop. Ako ay magpapabaptize kay pastor, pagkatapos maglilingkod ako, pagkatapos yung pangalan ko, ipare-register ko, I'm a registered member of Jesus Christ. Pagkatapos, itong mga bagay na ito, isusunod lahat sa akin. That's the traditional interpretation even of preachers. But that is not true. That is not the real interpretation of Matthew chapter 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabagat kung yan pa ang tunay na interpretation, kayong lahat na pumasok dito, mga kapatid, ay masagana na sana ang buhay ninyo ngayon. Kaya naging selfish ang motive ng iba sa pagpapasakop sa kaharian. Kaya nung sila'y nagpasakop na nagpabaptize, ang buhay nila, mga kapatid, hindi masyadong umasenso. Ang sinasabi nila, sinungaling ang Panginoon. Bakit sinabi niya? Hanapin muna ang kanyang kaharian. Nahanap ko na nga. Ito na nga ang katotohanan. Bakit hindi pa idinagdag ang mga bagay na ito sa akin? Because your motive is selfish. And that is not the real interpretation of Matthew 6:33. Do you want to know the real interpretation of Matthew 6:33? Itong sinasabi ditong seek ye first the kingdom of God, the word seek here is different from the word seek. When you seek something, it is for your own good. I seek for a job because it is good for me. I'm seeking for a wife because it is good for me. Not me, you. Everybody say, praise the Lord. You are seeking for a husband because it's good for you. That's why you came into the kingdom? Is that the reason why? Oh, I pity you so much. Because that's not the interpretation of Matthew 6:33. Pagka yung word na seek, I seek for a job, I seek for
for a job placement in Kuwait. I seek for a job placement in Japan because that's good for me. That is all selfish motive. Ang motivation yan para sa sarili, pansarili. Yung word na seek. But this word seek here, hindi pansarili yan. Anong sinabi? Hanapin muna ninyo ang kaharian. Hanapin sa interpretation, hanapin ko muna ang kaharian. Magpapabaptize muna ako, nahanap ko ng kaharian. Hindi pa rin yun! Sapagat selfish pa rin ang motive mo. Pagkatapos hindi susunod ang mga bagay na yan, sisisihin mo ang Panginoon Diyos. Anong ibig sabihin ng seek dyan? Seek here comes from the Greek word that means seek. That means in favor with something or somebody. Not for yourself. Itong seek dito, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin? Hanapin mo ang mabuti para sa kaharian ng Diyos. Hanapin mo ang kalugod-lugod para sa kaharian ng Diyos. Hanapin mo kung ano ang sakdal para sa kaharian ng Diyos. Hanapin mo kung ano ang mabuti para sa kaharian. Hindi na sa iyong sarili, para na sa kaharian. Kaya ito'y sinabi niya sa mga apostoles, hindi niya sinabi sa mga hindi mananampalataya. Hindi ito para sa mga unbelievers. Matthew 6:33 is not for unbelievers. These are for the disciples and followers of the Lord Jesus Christ. That's why He made a distinction between the children of God and the Gentiles. He said the Gentiles are seeking for all of these things, but it should not be with you. He said, all you have to do is seek ye first the kingdom of God. What does He mean? He means seek first what is good for the kingdom. Seek first what is perfect for the kingdom. Seek first what is best for the kingdom. And after you have done that, all these things shall follow you. Ngayon, mga kapatid, yan ang meaning ng seek ye first the kingdom of God. Seek first what is good for the kingdom. Kaya hanapin mo kung ano ang ikabubuti ng kaharian ng Diyos. Ano ang kaharian ng Diyos dito sa lupa? Ang gawain niya. Yan ang kanyang kaharian. Itong Jesus Christ, the name above every name, kaharian ng Diyos yan. Sapagkat ang gawain ito nangangaral sa kanyang banal na salita. At sapagkat kaharian niya ito, dito ginaganap ang kanyang mga kalooban. At pagkatapos yung mga taong pumapasok dito, nagbabago ang kanilang buhay. At pagkatapos tumatalikod ng kanilang kasalanan, nagpapasakop sa mga kalooban ng Panginoon. Kaya yan ay kaharian niya. Kung hinahanap ninyo ang kabutihan ng gawain ito, lahat ng pagpapala, pasusundin ng Diyos sa inyo. Ayan yung pastor, mga kapatid, hilingin ko man o hindi ang mga pagpapala, pasusundin ng Panginoon yan. Sapagat ang puso ng inyong pastor, ang inuuna ay palaging ang kaharian. Anong motto ko dito? Bahalang tayo ay payap, basta ang gawain ng Diyos mataba. Ano bang sinabi niya na may patungkol dito sa pagpapalang susunod sa atin? Nakikita ba ninyo, mga kapatid, ang Malakay chapter 3 verse 10? Marami ang nagbibigay ng tithes ngunit hindi pinagpala. Bakit? Ang kanilang motibo, selfish. Ang kanilang motibo, pansarili. Anong sinabi ng Malakay chapter 3 verse 10? Bring ye all the tithes and the offerings into the storehouse, so that there may be meat in mine house. And try me now herewith, saith the Lord, if I will not open to you the kingdom, the doors of the kingdom of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Di ba sinabi niya yon? Ngayon, marami ang pumapasok sa kaharian ng Diyos, eto ang kanilang ginagawa. Anong ginagawa nila? Yun pala ha. Sinabi ni Pastor, magbigay daw. Sinabi ng Malakay chapter 3 verse 10, susunod daw ang lahat ng pagpapalang ito na wala ng silid na kalalagyan. Pagkatapos nagbigay nga ng tithes, ngunit ang motibo naman, selfish. Hindi sinabi ng Panginoon, bring all the tithes into the storehouse, so that God is going to pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Yun ba sinabi niya? Hindi niya sinabi niya. Hindi niya sinabi, magbigay kayo ng tithes and offering
upang ang lahat ng pagpapalang ito, ibubuhos ko sa inyo. Wala nang silid na kalalagyan. Shortcut yun. Hindi yun ang meaning ng Malakay 3:10. Alam ba ninyo kung ano talaga ang motibo sa pagbibigay ng tithes? Bring all ye the tithes and offerings into the storehouse, so that there may be meat in mine house. Uunawain nating maigi yan, mga kapatid. Kaya pala nagbibigay ka ng tithes, ang meaning ng pagbibigay ay upang may pagkain sa kanyang bahay. Anong bahay ng Diyos? Ang kanyang gawain kung saan itinaas ang kanyang pangalan. Sa Jesus Christ, the name above every name, itong central natin, ito ang ginawa niyang storehouse para sa ating lahat. Kaya pagka nagbibigay kayo ng tithes, para sa pagkain ng bahay yon. Anong pagkain ng bahay na sinasabi dyan? Sa Hebrew language, ang pagkain, hindi lamang yung pagkain dito, kundi ang lahat ng masasatisfy sa gawain ng Panginoon. Sa gawain ng Panginoon, merong mga nakatira. Anong mga nakatira noon sa storehouse? Mga Levites, yung nag-areglo, yung nagsiserve doon sa temple. Sila, mga kapatid, ang kumakain ng tithes and offering. Lahat ng pangangailangan nila, kinukuha sa tithes and offering. May kaugnayan sa gawain, kinukuha lahat sa tithes and offering. Ang kanilang mga baro, kinukuha sa tithes and offering. Ang kanilang pagkain, kinukuha sa tithes and offering. Ang kanilang mga sasakyan, kinukuha sa tithes and offering. Sabi ng Panginoon, pagka nagbibigay kayo ng tithes and offering, nagbigay kayo para may pagkain sa bahay ko. Ay, ibig sabihin, lahat ng pangangailangan ng bahay ko ay matutugunan sa pamamagitan ng tithes and offering. Okay na ba sa inyo yan, mga kapatid? Kaya pagka nagbibigay kayo ng tithes and offering, yun ang motibo ninyo. Para may pagkain sa bahay ng Diyos. Para lahat ng pangangailangan ng bahay ng Diyos matutugunan. Pagka naalala mo ang gawain ng Diyos, inuuna mo ang kaharian ng Panginoon, ang kabutihan ng kaharian ang inuuna mo. Pagka ang pastor mo, magandang kasuotan, nagagalak ang puso mo sapagkat yan ang gusto mo. Sapagkat gusto mong humarap sa mga tao, ang iyong pastor na may personalidad na maganda. Sapagkat nagdadala ng magandang balita, ambasador ng magandang balita, matutuwa ka, praise God. Makikita mo, yung mga worker medyo tumaba, medyo magandang kasuotan, mga kapatid, matutuwa at magagalak ka sapagkat sila ay representative naman ng central. At sila ay kumukuha doon din sa tithes na ibinigay mo. Yun ang motibo mo, magkaroon ng supply ang lahat ng pangangailangan sa bahay ng Diyos so that you will not defer of your giving of tithes. This is for the storehouse. You are seeking first the kingdom of God. What is good for the kingdom? What is best for the kingdom? What is perfect for the kingdom? You are seeking for that. Pagka hinanap mo yan, inuna mo yan, huwag mo nang hingin pa. Yung pagkain mo, yung inumin mo, yung baro mo, yung pangangailangan mo, idaragdag ng Panginoon lahat yan. Pagka yan ang motibo mo sa magbibigay at nakita mong sabi ng Malakay chapter 3 verse 10, so that there may be meat in mine house. Mga kapatid, yung promised blessings, isusunod na ng Panginoon yun. Sasabihin niya, I will open to you the windows of the kingdom of heaven and pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Yun, tatanggapin mo na yon sapagkat ang motibo mo maganda na. Aayon na doon sa mga sinabi ng Panginoon. Pero kung selfish ang motibo mo, bigay ka ng bigay ng tithes, kaya napakarami nagbibigay ng tithes, hindi na be-bless. Wala pa rin pagpapala. Selfish ang kanilang pagbibigay. Everybody say amen. Natutuwa na ba kayo ngayon na nauuna ang kaharian ng Diyos? Yan na ba ang hinahanap ninyo ngayon? Hinahanap na ba ninyo ang kabutihan ng kaharian ng Diyos?
Hinahanap na ba ninyo kung sakdal para sa kaharian ng Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Kaya hindi kayo natutuwa kung ang kaharian ng Diyos at ang mga gawain nito ay medyo mahirap. Kaya nag-iisa na lang na pera mo mga kapatid o ito na lang, ibibigay mo pa sa ikalalago ng gawain. Sapagkat inuuna mo nga ang kaharian ng Panginoon. Kaya yung pagpapala sa Malachi 3:10, susunod na sa iyo yan. Tingnan mo kung selfish ang motive mo. There shall not be room enough to receive it. Mga kapatid, ang lahat ng room ng bahay mo, ang lalaki pa, pagkatapos walang laman. Kasi selfish ang motive. Kaya, hindi selfish ang motive. Ang Malachi chapter 3 verse 10 may koneksyon sa Matthew 6:33. Hanapin mo ang kabutihan, hanapin mo ang pinaka-the best, hanapin mo ang pinakasakdal para sa kaharian ng Panginoon. Yan ba ang hinahanap ng inyong pastor sa kanyang ministry? Amen! Yan ang hinahanap ko. Bahala lang kami kumain muna ng asin, mga kapatid, basta tumaba ang kaharian ng Diyos. Kaya ngayon, wala tayo sa ilalim ng mangga. Nandito tayo sa isang napakagandang katedral. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na pagka inuuna natin ang kaharian ng Diyos, all these things shall be added unto us? Don't ask God for food anymore. Don't ask God for money anymore. Don't ask God for raiment anymore. Don't ask God for anything that you need on this earth anymore, because He's going to supply it for you. You have followed His word. Seek ye first what is good. Seek ye first what is best. Seek ye first what is perfect for the kingdom, and the Lord will give it to you. All these things shall be added unto you. When you give your tithe, your motive is for the storehouse, that there may be meat in mine house. Palagi mong tingnan na yung bahay ng Diyos, mga kapatid, hindi nakukulangan ng pangangailangan. Inuuna mo yon. Bago yung bahay ko, yung bahay muna ng Diyos. Ano kayang pangangailangan ngayon? Praise God. Yun ang unahin mo. Pagkatapos ang lahat ng bagay, susunod ang Diyos sa'yo. Tingnan mo yung Malachi 3:10, lahat ng pagpapala, isusunod sa buhay mo. That's why in our ministry, it's the same as your individual house. I am still, even I am a servant of God. Naririto na ako na sa gawain ng Diyos. Inuuna ko pa rin ang kanyang gawain. Inuunan natin yan. Hindi natin inuunang sarili natin. Inuunan natin siya. Kaya ang pagpapalang ating kinakailangan, iniisip pa lang natin, binibigay na ng Panginoon para sa atin. Hallelujah, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Naunawa na ba ninyo, mga kapatid, ang Malachi chapter 3 verse 10? Bakit kayo nagbibigay ng tithes? Yan ang motibo. Para may pagkain sa kanyang bahay. Anong ibig sabihin ng Matthew chapter 6 verse 33? Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Hanapin kung ano ang kabutihan para sa gawain ng Diyos. Hanapin kung ano ang pinaka-the best para sa gawain ng Diyos. Hanapin kung ano ang pinaka-perfect para sa gawain ng Diyos. All these things shall be added unto you. Naniniwala ba kayong bago dumating ang Panginoon, susupply niya ang lahat ng ating pangangailangan sapagkat inuuna natin ang kanyang kaharian? Now, I believe this is the secret for the blessings of Jesus Christ members everywhere. If you've gotten this spirit and motivation, and when you do it, I believe this is now an opening for all of the blessings of God to flow through you. Members of Jesus Christ, the name above every name. Ngayon, hindi na selfish ang motive ng mga taga-Jesus Christ sa pagbibigay. Inuuna nila ang kaharian, hindi ang kanilang pamamahay. Kung ano ang nasa kaharian, yun ang inuuna nila. Kabutihan ng kaharian, the best para sa kaharian. Pagkatapos, pinakasakdal para sa kaharian, inuuna ninyo, mga kapatid, nangungusap ang Espiritu ng Diyos sa aking puso na ito na ang susi ng pagpapalang dadaloy papunta sa inyong mga buhay. Hallelujah, hallelujah. At naniniwala kong ito na nga ang pasimula ng mga pagpapala na darating sa mga buhay ninyo. Milagro lang mangyayari sapagkat sinabi ng Panginoon, all these things shall be added unto you. Hindi niya sinabing hanapin mo pa upang yan ay may daragdag sa iyo. Gawin mo lang ang magagawa mo bawat araw. Ang mga bagay na kakahilingan mo, yan miraculously will be supplied by God into your life.
Maraming pamamaraan ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng wisdom, bibigyan ka na lahat ng mga bagay. Basta tinuna mo ang kaharian, pagkatapos nagbibigay kang motibo mo para may pagkain sa kanyang bahay. Pagka ang bahay niya, mga kapatid, ay nabubusog, ang bahay niya tumataba, masaya ka, nagagala ka. Praise God. Ang lahat ng pagpapala, ibubuhos ng Panginoon sa buhay mo. Sino ang gusto ng pagpapala? Yan ang sekreto. Hindi nakita ng iba yan. Nakita natin. Susi ng ating pagpapala. When you give unselfishly, and you've known the motive behind giving of your tithes and offering, which is to have meat in the house of God, the Lord's blessings are for you. He said, I will open to you the windows of heaven and pour you out. Ibubuhos ko sa inyo. Hindi patutulo, ibubuhos ko sa inyo ang pagpapalang wala ng silid ng lalagyan. Hindi sinungaling ang Panginoon. Nakikita ninyo, nagaganap yan sa ministry ito. Wala tayong connection abroad. Wala tayong missionaries na susupply ng dollar sa atin. Wala. Ang ating pinaka-head, si Jesus Christ. At hindi sinungaling ang kanyang mga pangako. Praise God. Kayong mga nasa harap ng television sets, ako'y mananalain para sa inyo lahat. Hawakan ninyo ang mga television sets ninyo. Panginoon at dakilang Diyos, mahabagin sa lahat. Pinapasalamatan po namin kayo sa malakas na presensyang nadarama namin sa katedral na ito. At sa lahat po ng aking mga kapatiran nasa harap ng kanilang television sets, pagpalain kayo ng Panginoon sa mga sandaling ito habang nakahawak kayo. Ano man yung pangangailangan sa mga sandaling ito, kayo ay makakatagpo ng mga katugunan sa lahat ng inyong mga kahilingan. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, I pray right now for your healing. If you are sick in the body, claim it. You are healed in Jesus' name. If you need salvation for your soul, claim it. In Jesus' name you are saved. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let's dance and let us give our wave offering with love. Praise the Father's name. Hallelujah. Di na ako matatakot, kailan may di magbabago sa pagpupuri at sa aking paglilingkod. Walang anumang bagay ang sa aking makapaghiwalay sa iyong pag-ibig at salita. Ako'y laging mananagumpay. Dakilang Amang Jesucristo, ako'y aawit para sa'yo. Ang pupuri sa sayaw, magpupunyi sa presensya mo.